Ituloy natin ang kwento ng isang di pangkaraniwang bata na gustong maging hari ng mga pirata. Ang batang ito ay si Monkey D. Luffy. Si Luffy ngayon nakasakay sa maliit na bangka at naglalayag sa malawak na karagatan upang maghanap ng mga ekstraordinaryong tao para bumuo ng kanyang pirate crew. Hindi akalain ni Luffy na sa ganda ng panahon ay may biglang panganib siyang kailangang harapin. Unti-unting hinihigop ang bangka ni Luffy ng napakalaki at napakalakas na whirlpool. Tumingin sa paligid si Luffy at naghanap ng saklolo, ngunit wala siyang mahinga ng tulong dahil wala namang ibang taong naglalayag sa lugar na ito. Hindi din siya makalangoy dahil sa sumpa ng nakain niyang devil fruit. Ngunit bago tuluyang lamunin ng whirlpool ang kanyang bangka ay nakaisip siya ng paraan upang makaligtas sa panganib. Dumako naman tayo ngayon sa isang barko ng mga pirata na nakadaong sa islang hindi pa naitatala sa mapa. Ang barko ay kulay pink at pintado ng mga hugis puso, pati ang kanilang bandera may hugis puso din. Napansin ng kapitan na may alikabok sa kanyang baluarte, kaya't pinagalitan niya ang isa sa kanyang mga tauhan. Takot na humingi ng paumanhin ang kanyang tauhan, pero kahit anong pakiusap nito, walang awa siyang binambo ng malupit na kapitan gamit ang malaki, mabigat at tusok-tusok na iron mace. Tinawag ng kapitan ng isang batang nakasalamin at tinanong niya ito ng, "Sino pinakamagandang babae sa buong karagatan?" Mabilis namang sumagot ang bata ng, "Kayo ang pinakamaganda, kapitan. Wala nang mas gaganda pa sa inyo, kapitan." Tumitig ng masama ang kapitan at sinabi nito sa bata na, "Hindi ko papayagan ng kahit may isang katiting na dumi dito. Ang barkong sinasakyan ko ay dapat kasing linis at kasing ganda ko. Maliwanag?" Pinaalala din ng kapitan sa batang nakasalamin na kung hindi lang sa malawak na kaalaman niya sa karagatan ay matagal na siyang ipinakain nito sa pating dahil bukod daw sa talino ay wala na siyang silbi. Nanginig namang sumang-ayon at nagpasalamat ang batang nakasalamin sa kapitan. Ang malupit at clean freak na kapitan ng mga pirata ay si Iron Mace Alvida. Walang awang sinipa ng kapitan sa mukha ang batang nakasalamin at inutusan itong maglinis ng banyo. Nanginginig sa takot na tumayo ang bata sa pagkakabagsak at agarang umalis para sundin ang utos ng kapitan. Habang malungkot na naglalakad ang batang nakasalamin ay meron siyang nakitang isang malaking bariles ng alak na palutang-lutang sa pangpang. Hindi niya alam kung anong gagawin sa natagpo ang bariles kaya't naisip niyang idala na lang ito sa kanilang bodega. Sa loob ng bodega ay may 3 piratang pinag-interesang inumin ang alak na dala ng bata. Ngunit nag-aalinlangan naman ang isang piratang uminom dahil natatakot siya na baka mapagalitan sila ng kapitan kapag lamang uminom sila ng hindi nagpapaalam. Habang nag-uusap ang mga pirata ay biglang lumabas si Luffy sa loob ng bariles. "Wow! Ang sarap ng tulog ko na yun ah!" Masiglang sigaw ni Luffy habang nag-iinat sa mukhang matagal na pamamaluktot. Nagulat ang mga pirata sa biglang pagsulpot ni Luffy. Matapos mag-inat ay napansin ni Luffy ang mga piratang nagtatakang nakatingin sa kanya. At tinanong niya ang mga ito ng, "Sino kayo?" Pasigaw namang sumagot ang mga pirata ng, "Sino ka? At anong ginagawa mo dito?" Sa gitna ng usapan ay may biglang mabagsik na sumigaw ng, "Magsibalik kayo sa trabaho, mga batugan!" Sabay hinagis ng kapitan ang kanyang iron mace sa bodega kung nasaan sila Luffy. Wasak ang buong bodega. Sugatan ang 3 pirata. Si Luffy naman ay nagpagulong-gulong papasok ng gubat habang nasa loob pa ng bariles. Matindig na tumayo ang kapitan sa harap ng mga nakatumbang pirata at tinanong niya ang mga to, "Sino sa inyo yung narinig kong tatamad-tamad na masarap daw ang tulog?" Takot namang sumagot ang mga pirata ng, "Hindi po kami yun, kapitan. Merong ibang tao nakapasok dito sa isla natin, kapitan." Napaisip ang kapitan kung sino ang may lakas ng loob na manghimasok sa kanilang kuta. Ang duda ng kapitan ay baka bounty hunter ito na gustong makuha ang kanyang ulo. Pinaghinalaan din ng mga pirata na tinraidor sila ng batang nakasalamin. Siya daw ang nagdala ng bounty hunter sa isla. Nasabi ng isang pirata na ang natatanging bounty hunter lang na may lakas ng loob na puntahan sila ay ang kilalang mabagsik na bounty hunter na si Roronoa Zoro. Kinontra naman ito ng isang pirata at sinabing hindi pwedeng mangyari yun dahil si Zoro daw ay nahuli na ng mga marino at ngayon nakakulong. Ngunit sabi naman ng kapitan kung talagang magaling ang sinasabing mabagsik na bounty hunter ay posibleng nakatakas ito sa mga marino. Sa isang banda, ang batang nakasalamin pala ay kasama ni Luffy sa loob ng gubat kung saan siya ay nagpagulong-gulong. Habang si Luffy ay nasa loob ng nakatumbang bariles ay tinanong siya ng bata kung hindi daw ba siya nasaktan. Masaya namang sumagot si Luffy ng, "Ha, ayos lang ako. Hindi naman ako nasaktan. Nga pala, ako si Luffy. Matanong ko lang, nasan ba ako?" Nagpakilala din ang bata kay Luffy. Ang batang nakasalamin ay si Kobe.
isang utusan ng mga pirata. Sinabi ni Kobe na ang islang kinaroroonan nila ay ang hideout ng piratang si Iron Mace Alvida. Dahan-dahang lumabas si Luffy ng loob ng bariles at tinanong niya si Kobe ng, nga pala, meron ka bang bangka? Pwede ko bang mahiram? Nasira kasi yung gamit ko. Nahigop ng malaking whirlpool. Buti na lang may dala akong malaking bariles ng alak. Nagulat si Kobe sa kwento ni Luffy at sinabi nitong napakaswerte naman niya at nakaligtas pa siya sa ganung sitwasyon. Nagpunta ang dalawa sa isang lugar at may pinakitang bangka si Kobe kay Luffy. Napagkamalan naman ni Luffy kabaong ang bangka dahil sa itsura nito. Sinabi ni Kobe na, grabe ka naman, di kabaong yan. 2 taon ko din pinaghirapan buhay niyan ha. Kung gusto mo, sayo na lang. Nagtaka namang tinanong siya ni Luffy ng, at tagal mo na palang binubuo yan, papamigay mo lang. Bakit ay? Malungkot na sumagot si Kobe ng, sa tingin ko kasi hindi ko na kailangan yan. Ginawa ko yan dati para tumakas sa lugar na to pero natatakot ako eh. Wala akong lakas ng loob na tumakas. Siguro habang buhay na lang ako magiging utusan ng mga pirata dito. Pero alam mo, dati meron akong ibang gustong gawin. Meron akong pangarap. Kaya lang, baka ito talagang tadhana ko. Maging isang utusan. Parang hindi naintindihan ni Luffy ang kaduwagan ni Gobi kaya tinanong niya ulit ito ng mukhang ayaw mo na pala yung buhay mo dito. Ba't di ka pa umalis? Matindi naman ang iling ni Kobe at sinabi niyang iniisip pa lang niya kung anong gagawin sa kanya ni Alvida kapag nahuli siyang tumatakas ay nanghihina na ang mga tuhod niya. Hindi daw niya kayang makipagsapalaran. Malungkot na ikinuwento ni Kobe kung papaano siya napasama sa mga pirata. 2 taon na ang nakalilipas nung maisipan niyang mangisda sa dagat ay nagkamali siya na nasakyang barko. Barko pala ng mga pirata ang kanyang nasakyan at mula noon ginawa na siyang utusan ng mga ito. Matapos marinig ni Luffy ang kwento ay prangkahan niyang sinabi kay Kobe na, alam mo medyo sablay at bongo ka tapos duwag ka pa. Parang wala ka palang silbi. Naluha na lang si Kobe sa mga narinig niyang masasakit na salita. Malungkot nitong sinabi kay Luffy na, oo, tama ka. Di mo ko katulad na malakas ang loob. Di ko kaya yung ginawa mo na nagpapalutang-lutang sa dagat habang nasa loob ng bariles. Kakatakot kaya yun. Nga pala, matanong ko lang, ba't ka nga ba naglalayag, Luffy? Saan ba ang punta mo? Nakangiti at masiglang sumagot si Luffy ng, alam mo kasi, gusto kong maging hari ng mga pirata. Gulat namang sinabi ni Kobe na gusto mo maging hari ng mga pirata? Seryoso ka ba? Alam mo bang ang titulong yun ay binibigay lang sa mga taong nakamtan na ang lahat-lahat? Kayamanan, kasikatan, kapangyarihan. Huwag mong sabihin gusto mo ring makuha yung kayamanang iniwan ni Gold Roger, yung One Piece. Sumagot naman si Luffy ng, yun nga, tama ka. Hindi makapaniwala si Kobe sa gustong mangyari ni Luffy kaya pagalit nitong sinabi na gusto mo bang mamatay? Alam mo ba na ang lahat ng pirata gustong makuha ang One Piece? Ay, suntok sa buwan niyang pangarap mo, Luffy. Hindi mangyayari yan. Imposible. Dinagukan ni Luffy si Kobe para matigil siya sa sobrang pagiging emosyonal. Tumayo ng matindig si Luffy at sinabi nito na, hindi ako natatakot mamatay, Kobe. Matagal ko nang napagdesisyonan na gusto kong maging hari ng mga pirata. At kung mamamatay man ako dahil dito, ayos lang. Masaya pa din ako. Dahil kahit papano, alam ko na sinubukan ko. Nagulat at napaisip si Kobe sa mga sinabi ni Luffy. Hindi niya akalaing seryoso at determinado si Luffy na maging hari ng mga pirata. Namangha si Kobe kay Luffy dahil hindi ito natatakot isugal ang kanyang buhay, makamit lang ang kanyang pangarap. Tahimik namang kinausap ni Kobe ang sarili at sinabi niyang, hindi ko naisip yun Pwede pala yun. Siguro kaya ko rin kung isusugal ko din ang buhay ko. Nagtaka si Luffy nang makita niyang kinakausap ni Kobe ang kanyang sarili. At biglang tumingin si Kobe kay Luffy at tinanong siya nitong, Luffy, sa tingin mo ba posibleng makasali ako sa mga marino? Nagtakang sumagot si Luffy ng, mga marino? Pasigaw na sinabi ni Kobe na, alam mo ba, bata pa lang ako, pangarap ko nang sumali sa mga marino. Gusto kong maging isang marino para puksain at hulihin ang mga masasamang tao. Ano sa tingin mo, Luffy? Kaya ko kayang maging marino? Nabigla naman si Luffy sa narinig at sinabing, aba, malay ko, di ko alam sa'yo. Hindi na panghinaan ng loob si Kobe sa sagot ni Luffy kaya pasigaw na sinabi nitong, napagdesisyonan ko na. Ayoko na maging utusan lang ng mga pirata dito habang buhay. Susugal na ako kahit mamatay ako. Aalis na ako sa islang ito. Sasali ako sa mga marino at huhulihin ko ang mga katulad ni Miss Alvida. At sino ang huhulihin mo, Kobing Pulpul?
Biglang sumulpot si Alvida at hinampas ang bangkang gawa ni Kobe. Bakas sa mukha ni Kobe ang takot, gulat at panghihinayang nang makita niyang pira-piraso na ang bangkang pinaghirapan niya. Pinalibutan ng mga pirata sila Kobe para hindi sila makatakas. Tinanong ni Alvida si Kobe ng, yan bang kasama mo ay ang bounty hunter na si Zoro? Nagtaka naman si Luffy kung sino si Zoro. Pinagmasdang mabuti ng kapitan si Luffy at napaisip ito na mukhang hindi naman siya ang inaakala nilang mabagsik na bounty hunter. Kaya tinawag ni Alvida si Kobe at sinabing, Kobe, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon para pagsisihan mong mga ginawa mo. Sagutin mo ko, sino ang pinakamaganda sa buong karagatan? Nanginig at napakamot sa ulo si Kobe. Nang siya'y sasagot na, bigla siyang tinanong ni Luffy ng, Kobe, sino ba yung matandang tabachoy na mukhang Amazona na yun? Laglag ang panga ng lahat sa narinig. Si Alvida na may umuusok sa galit dahil sa narinig na panlalait. Niyugyug ni Kobe si Luffy at sinabing, Luffy, bawiin mo sinabi mo. Alam mo bang sa buong karagatan, si Miss Alvida ang... Bago maituloy ni Kobe ang kanyang sasabihin, ay naalala niya ang mga sinabi ni Luffy. Ang mga sinabi nito tungkol sa gagawin ng lahat para sa pangarap. At biglang humarap si Kobe kay Alvida at malakas na loob nitong sinigaw na, sa buong karagatan, si Miss Alvida ang pinakapangit sa lahat ng pangit. Napalunok ng laway si Kobe matapos niyang bitawan ng mga salitang masasakit. Humagakgak naman ang tawa si Luffy sa narinig. Pero si Alvida ngayon ay mukhang puputok na ang mga litid sa galit. Sinigawan ni Alvida si Kobe at sinugod ito para hambalusin ang Iron Mace. Takot na takot si Kobe sa paparating na panganib. Ngunit kahit nanginginig sa takot ay matapang pa din niyang sinabi sa pasugod na kapitan na, hindi na ako magpapaalila sa'yo. Simula ngayon, ilalaban ko na kung ano talaga ang gusto ko. Bago makarating si Alvida ay nagulat si Kobe dahil humarang sa harap niya si Luffy at sinabing, ang ganda na sinabi mo kanina Kobe. Nang makalapit si Alvida ay hinataw niya ng Iron Mace si Luffy at tinamaan ito sa ulo. Pero hindi nasaktan si Luffy kahit ang lakas ng pagkakapalo sa kanya. Dahan-dahang tumingin si Luffy kay Alvida at nakangiti niyang sinabing, walang epekto sa akin yan dahil ang katawan ko ay gawa sa goma. Nagulat si Alvida. Hindi siya makapaniwalang may taong hindi tinatabla ng Iron Mace niya. Nagulat din si Kobe at ang ibang mga pirata. Ngayon lang sila nakakita ng taong nabuhay matapos hambalusin ng kanilang kapitan. Pagkakataon naman ngayon ni Luffy na umatake. Nagulat si Alvida sa nakita. Biglang humaba ang kamay ni Luffy at malakas na suntok ang bumulaga sa kanyang muka. Bulagta ang kapitan sa lupa. Hindi na makabangon si Alvida. Nawalan ito ng malay dahil sa lakas ng ataking ginawa ni Luffy. Nagulat at natakot ang mga pirata. Nakita nila kung gaano kalakas ang naka-straw hat na bata. Humarap si Luffy sa mga pirata at sinabi nitong, Oy, bigyan nyo ng bangka si Kobe ha. Aalis na siya dito dahil sasali siya sa mga marino. Nanginginig na sumang-ayon ng mga pirata sa kagustuhan ni Luffy. Natuwa si Luffy dahil meron na silang magagamit na bangka ni Kobe. Si Kobe na may hindi napigilang bumuhos ang luha dahil sa kasiyahang nadarama nito. Kung hindi dahil kay Luffy ay hindi makakamtan ni Kobe ang matamis na kalayaan sa kamay ng mabagsik na si Alvida. Makalipas ang ilang oras, si Luffy at Kobe ay umalis na ng isla at magkasamang naglayag patungo sa kanilang mga pangarap. Paano kaya makakasali si Kobe sa mga marino? Kung si Luffy ay magiging hari ng mga pirata at si Kobe naman ay magiging marino, balang araw kaya ay maglalaban ang dalawa? Sino kaya ang tinutukoy nilang mabagsik na bounty hunter na ang pangalan ay Roronoa Zoro? Yan ang mga aabangan natin sa mga susunod pang kabanata. Hey friends! Maraming salamat at umabot ka dito sa dulo. Nga pala, kung nagustuhan mo yung napanood mo, paki-like and share naman. Mag-subscribe ka na din at i-on ang notification para maging updated ka sa mga bagong paparating na video dahil simula pa lang ito ng mahaba-habang kwentuhan, kaya subscribe na! O paano, kita-kits tayo sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli!